Kung ilalagay mo lahat ng bigas na nakokonsumo bawat taon sa isang side ng timbangan at lahat ng tao sa mundo sa kabila, mas mabigat pa rin ang bigas. Ganun siya kaimportante. Sa totoo lang, mahigit 20% ng calories na kinakain ng tao kada taon ay galing sa bigas. Korean bibimbap, Nigerian jollof, Indian biryani, Spanish paella, at marami pang ibang culinary masterpiece. Lahat nagsisimula sa bigas. Pero paano nga ba napunta ang butil na to sa halos lahat ng lutuin sa mundo? Ang ugat ng bigas ay bumabalik libo-libong taon na nakalipas. Sa Asia, Africa at South America, iba't ibang mga early farmers ang nag-domesticate ng bigas independently. Una dito, Asian rice. Pinaniniwalaan ng mga plant geneticists na nagsimula ito sa China mahigit 10,000 years ago. Noon, mga nomadic hunters ay nangunguha lang ng buto mula sa isang weedy grass. Pero mga 9,000 years ago, nagsimula silang magtanim ng seeds. Unti-unti, nagsettle sila bilang farming communities. At bawat ani, pinipili nila ang pinakamagandang buto para itanim ulit, yung may mas malalaki at mas mabangong butil. Sa paglipas ng millennia, libo-libong varieties ng Asian rice ang lumitaw. May kamag-anak din na na-domesticate sa Africa mga 3,000 years ago. Pero ngayon, limitado na lang sa West Africa. Sa South America naman, mga growers nag-domesticate din ng bigas mga 4,000 years ago, pero nawala nung dumating ang mga Europeans. Asian rice, on the other hand, kumalat sa buong mundo, at ngayon cornerstone diet at kultura, lalo na sa Asia. Sa India at Nepal, may tradisyon na tinatawag na Annaprashan kung saan unang pinapakain ng bigas ang sanggol. Sa Japan, sobrang central ng bigas sa kanilang diet na ang salitang gohan ay ibig sabihin parehong cooked rice at meal. Isa sa mga dahilan kung bakit naging successful ang global expansion ng rice ay dahil kayaning tumubo sa iba't ibang klima, mula tropiko hanggang temperate. Semi-aquatic kasi siya. Unlike ibang crops na hindi nabubuhay sa tubig, ang rice may air channel sa roots para makadaloy ang oxygen mula leaves papunta sa ilalim na tissues. Kaya traditionally, sa mga patubig na parang swimming pool siya tinatanim, tinatawag na paddy fields. Mataas ang yield kasi hindi makasurvive ang karamihan ng weeds sa ganitong setup. Pero may kapalit. Rice covers 11% ng global cropland pero gumagamit ng over 1/3 ng world's irrigation water. At higit pa dun, ang flooded fields ay naglalabas ng greenhouse gas na methane. Sa ilalim ng patubig, thrive ang microorganisms na tinatawag na methanogens. Sila lang ang organisms na kayang mag-produce ng methane na 25x mas potent kaysa carbon dioxide sa pag-trap ng init sa atmosphere. Kaya nga, rice cultivation contributes around 12% ng human-caused methane emissions kada taon. Pero may good news. Hindi naman kailangan na palaging nakalubog sa tubig ang bigas. May technique na tinatawag na alternate wetting and drying kung saan pinabababaan minsan ang water level. Resulta, 30% less water use, 30 to 70% less methane emissions. Walang epekto sa yield. Totoo, napakaraming sources ng greenhouse gases. Minsan hindi natin iniisip na pati pala sa bigas. Pero kung gagawin nating mas sustainable ang pagtatanim nito, isang malaking hakbang yun para mapanatili ang kalusugan ng ating planeta. At syempre, para manatiling puno ang ating mga mangkok ng kanin.